Okay guys, nagrarally na po ngayon yung mga taga Bulacan kasi sila naman talaga yung pinaka apektado dito sa nangyayari na malawakang flood control corruption sa ating bansa kasi napakaraming mga missing flood control dito sa lugar na ito. Pero napapansin nyo guys na itong mga nagrarally is puro mga kabataan. So hindi natin maipagkakailan na talagang nasasakyan ng mga makakaliwang grupo dahil mag-ingat po tayo dito dahil nakikita natin sa mga placards sila merong silang sinasabi na panagutin sila Duterte at makikita natin yung mga mukha nila VP Sara at itong si Congressman Pulong Duterte. So bukas na nga po itong pinaka-inaabangan talaga na grand rally ng ating mga kababayang Pilipino, pero nahaluan po ito ng political kasi yung sinasabi ng iba na meron daw mga binayaran para magrally na kunwari against sila sa corruption, pero kakampi sila ng kasalukuyang administrasyon. At yung ating mga kabayan ng mga Duterte supporters, sinasabi nila na kung gusto talaga ng accountability ay sino ba yung pinakauna-unang singilin dahil hindi naman mangyayari itong malawakang corruption. At ang sinasabi nga doon sa report ay umaabot ng lagpas trilyon pa yung ninakaw at nilustay nitong mga contractor, mga DPWH. But of course, beyond those people ay meron pang mas mataas sa kaila, which is itong mga tumatanggap ng SOP, itong mga tumatanggap ng standard operating procedure na hindi nila ipapa-implement yung mga proyekto pag hindi ka magbibigay sa kanila ng yung tinatawag nila na kickback dito sa mga congressman para matuloy yung mga proyekto nila. So talagang bahang-baha po dito sa Bulacan at makikita naman natin sa mga balita na napakatagal humupa nung baha sa kanilang lugar dahil nga yung palpak na flood control. So okay naman ito na nakikita natin yung mga kabataan natin na nagpupursige talaga sila at talagang nagsusumikap sila panawagan na itigil na itong malawakang korupsyon. Pero I wonder kung talagang sincere sila or talagang politically motivated lang sila. Kasi makikita nyo nga yung sinasabi natin na kasama doon sa plaka nila itong sila VP Sara at si Kong Pulong. So you will question, you will think kung ano ba yung motibo nila, baka ito ay may halong political or personal na interest. Kasi bakit naman mapupunta sa kaila yung usapin mga kababayan kung yung kasalukuyang administrasyon sila yung may hawak ng budget, itong si Romualdez, at ina-approve yan of course ng kanyang pinsan na si Marcos Jr. So yun ang pinopoint out natin kung bakit natin sinasabi na kinakailangan na mag-ingat po yung ating mga kababayan at most especially yung mga taga-suporta ni Vice President Sara na dumalo dito sa mga pagtitipon sa mga rally, sa mga kilos protesta. So meron post dito sa mga page ng mga taga-suporta ni VP Sara na dito daw sa Camp Aguinaldo or sa Liwasan po yung official na na venue ng DDS or itong sa Maisog, kasi sila Attorney Vic Rodriguez is meron din po silang ikinakasang malawakang kilos protesta nga dito sa talamak na korupsyon. At gusto rin nating i-highlight na hindi lang po itong flood control ang issue ngayon sa ating bansa. Meron pa yung issue ng BICAM, yung insertion na hundreds of billions rin yung sa Maharlika Fund at yung sa gold reserve na ibinenta ni Marcos at hindi natin alam kung saan napupunta yung pera. So masasabi natin mga kababayan na talagang yung kasalukuyang administrasyon ay kinakailangan na talaga siyang bumaba at mapalitan sa pwesto kung hindi niya kayang mag-lead or hindi niya kayang
hindi niya kayang supilin yung kanyang pinsan na may hawak ng budget dito sa Kongreso. So bumaba na lang sana siya. Okay? So yun ang ating komentary dito sa nangyayari na malawakang protesta, mga rally at mga talagang himagsik. Talagang puno na ang taong bayan at hindi lang po mga ordinaryong Pilipino yung nagsasalita against ito sa talamak na korupsyon. At gusto lang din natin sabihin na dapat ay i-point out rin talaga pag nagsasalita sila ng about sa corruption, ay point out nila sino yung mga pangalan ng mga taong involved dito, dahil pag nagsasalita sila in general ay hindi naman tinatablan yung mga nasa posisyon. Manhid na po yan sila mga kabayan dito sa mga ganitong pagrarally lang at nananawagan lang, hindi na po sila natatablan dyan. Talagang dapat na i-point out, i-pinpoint ng mga nagsasalita kung sino ba talaga yung involved dito sa sa malawakang korupsyon, katiwalian sa ating bansa. Okay? So dito maabangan natin bukas, dahil September 21 na bukas at ikakasana nga ng ating mga kababayan yung malawakang protesta tungkol dito sa flood control na kung saan ay nilustay ng kasalukuyang administrasyon. Pero kinakailangan rin po nating mag-ingat na sumali dito sa mga kilos protesta, dahil baka masalihan natin yung mga rally na kung saan ay tumutilig sa rin dito sa mga Duterte. So pag ganun ay talagang ibang usapin na po yon.